Face the Nation. You're still watching Face the Nation, and still with me is Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, OFW Party List. OFW Party List doesn't just stand for Overseas Filipino Workers, but the party list itself is One Filipinos Worldwide, the only party list that represents the OFWs in the House of Representatives. This last term, Congresswoman Magsino will be telling us, ano nga po ba yung mga nagawa natin sa loob ng 3 taon, pero pag titingnan mo, napakabilis ng 3 taon na lumipas. Pero I'm sure you have a lot of bills that you were able to file, kasi sabi nga po nila, hindi ka man naging OFW dati, pero dahil sa advokasya mo at pagkakakilala mo at alam mong naging problema ng mga OFW, ay para ka na ring naging OFW. At ito ang pinanggalingan mo para talaga madala sa Kongreso kung ano nga ba ang pangangailangan ng mga OFW at ano nga po ba ang nagawa natin sa loob ng halos 3 taon. Yes, Ms. Lorlyn, unang-una po sasabihin natin na hitik ang ating unang termino. Modesty aside, at tayo po'y maligaya at proud na sabihin na batas na po ngayon ang principally authored natin na Magna Carta of Filipino Seafarers. Ito po ay pinirmahan ng Setyembre 2024 at natapos na po yung implementing rules and regulation ng January 2025. At pangalawa po, tayo rin po ang principal author ng internet voting kung saan magagamit na po ng ating COMELEC May 12, 2025 election. Sa ibang bansa po, may 1 month yan na pwede po silang bumoto. Makakaboto na po sila through cellphone, through their email, laptop, or any electronic means. Kailangan lang sila mag-register online, so pwede po sila makapag-avail ng pagboto at makakanvas na rin ang vote nila through electronic. Ang hindi lang magagawa ng May 12, 2025 ay ang registration online. So kailangan active registered voters sila. Kung sila ay nakaboto ng 2016, 2022, active. Kung isang beses lang sila nakaboto, pang 2 elections yon, active pa rin. Pero kung deactivated, hindi sila makakaboto kahit sa online. So kahit na natutulog, kumakanta, sumasayaw, gigising lang, pwede nang bumoto. Nasa laot, pwede nang bumoto. Yan, ang napakaganda kasi yun nga ang sinasabi nila, wala na silang excuse Yes. para hindi sila makaboto at ma-exercise ang kanilang karapatan na makaboto ng tama ngayong darating na halalan. Kasi sabi mo nga, kung internet voting ito, as long as you have internet, meron ka ng access, wala ng excuse. Wala ng excuse. Hindi mo na kailangan pumunta pa dito sa Pilipinas. Kung pupunta ka sa presinto, medyo matagal. Kung nasa ibang bansa ka, hindi ka na hahanap ng embahada. Yes. Nandoon ka na lang, internet voting ang kailangan. Ngayon, kung sila naman, ang mga OFWs natin ay nasa Pilipinas, during the time of election, pwede pa rin pong bumoto through their internet. Kasi may passport yan at nakapagtrabaho sila at nasa Pilipinas. So, anywhere in the world, kunwari nasa Japan ka, pero on the time of the voting, nasa ibang bansa ka, pwede pa rin bumoto. Hindi naman kailangan dapat nandun ka sa bansa kung saan ka nagtatrabaho. Yes. Ayan. Isa din dun sa mga naging priority nyo na naipasa nga na sinasabi nyo itong Magna Carta for Seafarers. Sinasabi nila, pinakamarami daw na mga OFW natin belongs to the tinatawag na ang common work nila ay elementary occupation. Ang kasunod na po ba nito ay mga seafarers na talagang napakaraming Pilipino na pumapalaot. Tama. Whether ito ay for a cruise ship or ano ba yung cruise ship or cargo ships. Or cargo ships. Yes. So talagang sila, yung maski ngayon naman pagka pumunta ka dun sa mga tinatawag na mga placement agency, napakahaba pa rin ng pila para sila ay maging seafarers. So ano po ba yung talagang pinaka-main na nakapaloob sa batas na ito na talagang magbebenepisyo ang ating mga seafarers? Ms. Lorlyn, ganito yan. Ang ating Magna Carta of Filipino Seafarers, ginawa natin yan talaga para maproteksyonan ang karapatan ng ating mga marino or seafarers. At ito, nakapaloob dito, kinakailangan magkaroon sila ng right to medical, meron silang right to collective bargaining,
right to create an organization. Meron silang right na magkaroon ng connection or connectivity or information immediately ang kanilang mga pamilya if something happens to them. Meron tong right na pati sa mga women, mariners natin or seafarers, kailangan maging equal sa men and women, gender equality tayo, no? Hindi porke babae kami, maiwanan kami sa promosyon, porke babae kami, mababa sweldo natin, hindi pwedeng ganon. And then, napakaraming nakapaloob dito na masasabi natin na in-elevate natin to a higher level. But, the most important thing, Ms. Lorlyn, iyon sinasabi natin, yung tinuldukan natin, yung ambulance chasing. Ano ba itong ambulance chasing? Ito yung sinasabi na pagka nagkaroon ng pagtatalo ang employer, manning agency, international ship owner at ang ating seafarer, nagdemandahan, sino magbabayad? Diba? So ngayon, binigyan na natin ng pondo, dinagdagan na natin ng OFW party list sa tulong ng Kongreso, pinaglaban natin na madagdagan ng pondo ng Department of Migrant Workers para sa Action Fund. Ito yung agarang tulong para sa nangangailangan, Action Fund, para kung magfa-file sila, kailangan may bond ang magbabayad partially or in full ang Department of Migrant Workers. So hindi na natin kailangan yung mga pagdating pa lang ng mga seafarer natin sa airport, may nakaabang na abogado, papautangin, o ako na ha, bahala sa'yo, wala kang gastos, 50-50 pag nanalo. So kawawa ang mga seafarer. So tinuldukan natin yung ambulance chasing na yan at tayo naman po'y maligaya dahil naiintindihan na ngayon ng ating mga seafarers. Yan, napakagandang dagdag benepisyo yan. At least kahit papano, magkakaroon sila ng peace of mind na hindi lang sila basta magtatrabaho, meron ding ginagawa ang gobyerno para sa kanila. Tama. So during the last 3 years, nagtayo din daw ang OFW party list ng mga tulong center at serbisyo center, pati na rin ang mga tinatawag na OFW app na one-stop shop. So, paano ba ito nakakatulong? Kasi alam mo, dun sa mga nanonood, pag sinabi kasi nating OFW, let's not limit ourselves to those people who are just working abroad. Yung OFW, alam mo, ang extended niyan, yung mga naiiwan dito sa Pilipinas. At kung ano man yung benepisyo na matatanggap ng ating mga OFW, ito ay benepisyo at tulong na rin sa kanilang mga kapamilya na nandito sa bansa. At kung meron nga mga ganitong tulong at serbisyo center, maging yung app talagang kung, alam mo, medyo high-tech ka na, high-tech, hindi nga. Oo, meron kang ipinapapasa na internet para makaboto sila. And ngayon naman, syempre, hindi tayo magpapahuli. Meron na ding OFW app. Yes. Alam mo, Miss Lorlyn, natatawa nga ako. Hindi kasi ako techie na tao. Ako yung tao na pagka technology, hirap na hirap ako, di ba? But then, sabi ko nga, nung pinangako natin to during our campaign, noong 2022, na bibisitahin ko kayo sa mga countries kung saan kayo nandoon, nagtatrabaho para marinig natin ang kanilang mga kailangang mga problema, bigyan natin ng solusyon. Ngayon, itong OFW app na ito, pinangako ko rin yan. Sabi ko, pag umalis kasi sila, hindi na natin alam kung ano nangyayari sa kanila. Nagugulat na lang ang mga pamilya, minsan kung di medically ill, minsan wala na, nag-expire na, darating dito, nakaka-coffin na. So, hindi nila alam kung saan pupuntahan, saan kokontakin ang mga pamilya nila. So tayo, meron po tayong OFW app. Tayo po ay technically assisted by the Department of Information and Communication or DICT. At tayo naman po ay may headquarters na makikita mo yung operation center. Nandito yung blink-blink, red-red. Ibig sabihin, may mga Filipino na nandun kahit sa kalye, kahit sa apartment nila, makikita natin. Para may button doon na SOS. Na pag kayo ng button, nag-SOS kayo dito sa distress button, nandyan na yan sa immigration, nandyan na yan sa DMW, sa OWA, sa OFW party list, at dun sa pamilya na pwede nating mabigyan agad ng information. But the thing is, we are planning to donate this dito either sa OWA or sa Department of Migrant Workers para magkaroon sila ng tunay na access dito. Pero meron pa rin sa loob nun
na site ang OFW Party List kasi tayo na ngayon Oo. nag-donate na pag inopen nila lahat ng benepisyo, lahat ng maitutulong, lahat ng kailangan problema, pwede nilang Makikita nila ilagay. doon. At i-access nila At doon. pwede nilang i-access. Oo, kasi alam mo maganda din. Alam mo, hindi nagta-tracking. Pero at least, yung awareness na ay pagka pala merong nangangailangan, ito yung pwedeng puntahan ko Yes. at ma-access ko. Tama, Nasaan tama. man ako sa mundo. Tama And it's po good yun. to know that you are in constant coordination with the Department of Migrant Workers as well as the DICT para Yes. ma-implement yung ganitong mga gawain. You also mentioned that you visited several countries in the last 3 years. And since sabi mo nga, nung umpisa kang kumandidato, talagang nagpandemya na agad. At isa sa mga naging issues, lalo na, alam mo, pinakamahirap sa lahat para sa mga OFWs, yung mawalay dun sa kanilang mga kaanak at pamilya, na ito ay nagiging sanhi naman ng mental health problem. Yes, Kasi alam mo, nung araw, hindi masyadong issue ang mental health. Pero alam natin na nung 80s, nung 90s, medyo mahirap ang communication, napakamahal para makatawag ka, pero ngayon napakadali. Pero dito lang sa panahon ng pandemya or even siguro a few more years before the pandemic, noon lang lumalabas yung mga mental health issue, not necessarily for OFWs, but for Sa lahat. everyone as a Yes, whole, di ba? yes, yes. So, iba din yung naiintindihan natin at mas lalong nakikita natin na meron din palang talagang pinagdadaanan na ganito yung ating mga kababayan. Kasi kung binisita mo sila, ano ba ma'am yung nakita mong talagang malala ng mga problema na kinakaharap na talagang gustong-gusto mo pa din na talagang napakabilis ng 3 taon. Kailangan talaga nating maipagpatuloy ito. Alam mo, Ms. Lorlyn, dito yung pagbisita natin sa iba't ibang bansa, 11 countries in 3 years yon. Pero ikaklaro ko lamang po ha, sa Kongreso, ako lamang po ang libre na economy ticket at yung hotel ko lang. Other than that, personal na gastos po natin. Buti na lang may negosyo tayo, kung hindi wala tayong panggastos. Oo. Kasi pinangako natin, dapat tuparin natin yan. So, Yes. ano po yung nakikita natin mga problema na nagiging daan para magkaroon ng mental health? Hindi lang ang ating mga OFWs, ganun din mga foreign service na mga employees natin sa mga embahada at mga konsulado. Unang-una po, yung investment scam. Marami pong kapwa Pilipino natin na nagpapabiktima sa mga foreign national para engganyohin ang ating mga OFWs na kumikita ng kanilang hard-earned money, blood, sweat, and tears, ang puhunan, para iskamin nyo na lang mag-invest. Pagkatapos nakuha nyo na ng pera, sa Korea po, 150 million ang nakuha. That was 2023 when I visited. Problematic talaga. Ang masama nito, walang totoong contact person, walang totoong pangalan, walang totoong pagka naibigay na pera, hindi mo na makita. Number 2, love scam. Paiibigin ka, bibigyan ka ng trabaho sa Myanmar, kesyo call center ka, pagdating mo doon, bibigyan ka ng maraming cellphone, magpapanggap ka na mayaman ka, pag napaibig mo na, kukunin mo na rin ang pera. Pag hindi sila nakakota, pinarepatriate natin yan, sis, Miss Lorlyn, pinarepatriate natin, kinukuryente sila. Hindi sila pinakakain, binubugbog sila, pag hindi sila nakakakota. So, kailangan nilang sumunod. Number 3, yung sinasabi natin na yung pag tayo po ay hiningan ni passport pinupon. Ano yan? Sinasanla ang passport. Pati passport pala? Sa Hong Kong. Okay. At sa iba pa. Pati pala passport? Yes. Pati sasanglayan? Sa anong amount, Oo. Miss Lorlyn? $300 US. So ano ang gagawin nila? Ngayon ko lang nadinig yan. So it's good na baka yung iba hindi rin aware. Alam ko ang sinasangla lang ATM. Oo, ATM. Pero pagka pala nasa ibang bansa ka, pati passport. So ano ang kapalit niyan? Huhulugan mo din ba yan? Okay. Miss Lorlyn, bibigay mo lahat ng identity mo, ha? Oo. Ganito. Kukunin lahat ng identity mo, passport mo. Ang gagawin for that day, $300 Hong Kong dollars. Ang kapalit, hindi ko alam magkano na yun, times 7. So, binigay mo na lahat. Huhulugan ngayon ang iyong account number, ang ATM mo, huhulugan ng pera. That same day, i-withdraw. Ano mangyayari sa OFW natin? Idedemanda, makukulong. Pag nakulong, balik sa Pilipinas, blacklisted, hindi na siya pwedeng magtrabaho ulit sa Hong Kong for $300 US. Diba? Ano pa ang meron pa? Yung sinasabi natin na yung magpapadala sa'yo. Diba? Nangyari kay Mary Jane Veloso. Pinapunta ng Malaysia,
wala daw trabaho, pinapunta ng Indonesia, on the way to Indonesia, meron ng bitbit. Ibig mo sabihin, ganong kagaling si Mary Jane na alam niya na agad yung trade para magkapagdala ng gano'n, masyadong garapal. So, anong nangyari kay Mary Jane Veloso? 14 years na nagdusa ang pamilya. Anong nangyari? Naloko ang pamilya, nagkagulo-gulo, dalamhati, and we're very good that tayo ngayon ay nandito na natin, kasama na natin siya. Miss Lorlyn, nung birthday niya, nagpadala tayong cake, konting financial assistance, at ang pamilya niya, tuwan-tuwa, ang anak niya, siguro mag-aaral na uli. Diba? Siguro mag-aaral na uli. Yeah, with all these kinds of stories na talagang ikinukwento nyo, nalalaman nyo sa OFW Party List. So, ang ating mga OFW, maging ang mga pamilya nila, kung sila ay may mga pangangailangan or immediate concern, maaari silang lumapit sa inyo. Yes, ayan. Ms. Lorlyn, tayo po ay may OFW Tulong at Serbisyo Center sa 4th floor ng Ayala Mall, Manila Bay, Macapagal, Parañaque. Open po to Monday to Saturday, 10 a.m. to 7 p.m. At tayo naman po ay nakapagbigay na po ng welfare assistance and financial assistance sa 15,818 na mga OFWs and families natin. Meron tayong 460 na OFW repatriation. Napauwi na natin 30 years, nasa bansa, diabetic, may sakit, hindi makauwi, matatanda na, napauwi po natin yan. Meron po tayong 11,275 na mga pasyente na tulungan po ng ating medical assistance. Meron po tayong 8,039 na nabigyan ng livelihood assistance para po pangkabuhayan nila. At meron tayong 1,147 college at technical vocational scholars na napag-aaral po natin. Hindi pa po kasama yung ibang mga personal na humingi sa atin tulong na hindi na po reported sa atin sa opisina kasi minsan yung iba direkta po sa atin. Hindi na nakakaraan ng opisina. But siyempre, as much as possible, gusto natin makaraan para nabibigyan natin ng karampatang pag-aaruga at pag-a-assist sa kanila. Yes, opo, napakaganda na meron talaga pala tayong, kasi alam mo minsan iisipin nila, naku baka hindi kami makapunta sa office ni Kong, ang hirap pumunta sa Kongreso. So meron kayo na OFW Tulong Center na nasa Ayala Mall, Manila Bay. So doon sila po pwedeng pumunta at tumulong. Sabi mo nga Kong, we've only just begun. But 3 years has passed and hopefully you will have a chance to get a seat once again to represent the OFW Party List. We've only just begun, pero ang dami mo nang i-mention. Yes, hindi pa, ang mga bills natin, Ms. Lorlyn. Kasi alam mo kung isa-isahin natin yung mga bills natin. Sabi meron kang 66 principally authored legislative measures plus 181 co-authored bills. Nabatas na, co-authored, yung batas na. But the thing is, hindi nga enough ang 3 taon. So ano pa ba kung ang gusto mong gawin at papaano ka pa ba mas makakatulong sa mga OFW at gayon din sa kanilang mga kapamilya na talaga namang alam mo papalaki ang bilang ng ating mga OFW. Sa ngayon, kung pag-uusapan natin ang registered OFWs, ang sabi nila nasa around 2.3 million. Ito ay ang registered. Na nasa iba't ibang bansa. Ito yung documented. Pero kung pagsusumahin natin ang mga nakalabas ng bansa na alam mo minsan yung mga undocumented, yun yung mga marami na mas matitindi yung problema na kinakaharap. True. So syempre, lahat ito bilang representante ng OFW Party List or ng mga OFW mismo, ano pa ba ang maitutulong mo? Ano pa ba ang gusto mong gawin? Bakit kailangan ka pa ulit iboto at mabigyan ng pagkakataon na ituloy ang naumpisahan at syempre, dagdagan pa. Tama. Ms. Lorlyn, tayo po sa OFW Party List, nagpapasalamat po tayo unang-una na sa tiwala na ibinigay niyo po sa atin. Dahil kung wala po kayo, hindi po tayo makakaupo sa Kongreso, hindi po natin matutulungan ang ating mga OFWs na tunay naman pong nagdurusa at napapabayaan at hindi po naririnig. Ano po ang sabi nila sa Kongreso? Kong Marisa, ngayon lang namin naririnig ang OFW to think na backbone of the economy dahil sa napakalaking remittance. Gusto nating ituloy po ang mga proyektong nasimulan natin. Gusto rin natin na mabigyan ng mas ngipin ang bilateral labor agreements natin sa iba't ibang bansa, lalo na po, alam niyo, minsan marami tayong agreement, kailangan yung strict
implementation. Kailangan po rin po nating tutukan ang ating mga mental health issues ng ating mga OFWs at mga employees dahil kahit po nasa foreign service yan, para rin silang OFW dahil malayo sa pamilya. Kailangan po nating matulungan yung ating mga families left behind. And the very reason kung bakit tinatag natin ang OFW Tulong at Serbisyo Center para mapuntahan po tayo at any given time para matulungan natin sila. Gusto ko pong sabihin na kilala niyo po ako. Wala pa po ako sa politika. Alam niyo po, ang puso ko ay diretso po. Ang pagmamahal ko sa inyo ay nakaakibat na po ng aking buhay pamilya. Kayo po ay pamilya ko. Hindi po kayo botante, hindi po kayo nandyan lang para tulungan ako, kundi ako po ang humihingi sa inyo ng tulong para mas makapagbigay po ako ng serbisyo na maibibigay ko po lalo na po sa mga pamilya nyo na nandito sa Pilipinas. Kahit po nasa abroad kayo, marami po tayong tulong na maibibigay. Isang UAE natin, Lorlyn, nandun lang sa town hall meeting when I visited ang UAE. Ang anak niya na disgrasya sa motor, nakatawag, nakakonect sa atin. Thank God na tulungan natin sa kanyang hospitalization. So, ibig kong sabihin, update lang po ang OFW Party List FB, YouTube, para malaman niyo po ang mga updates sa mga benepisyo. At syempre, i-aanuhin ko na rin kay Ms. Lorly, nakaagapay na rin po natin ang GNN. Yes. Kung meron po kayong gustong iparating at hingi ng serbisyo through sa ating Face the Nation, tsak po makakarating po agad sa atin dahil may direct line naman po tayo ni Ms. Lorly. At tayo po ay magsasabing ang lahat po ng serbisyo ay tapat, mula po sa puso, hindi po tayo magbabago, at wala po tayong iwanan. Yan, ang OFW Party List. OFW, ikaw ang bida. Oo. Yes. Siyempre naman, sabi nga nila, ang mga OFW natin, totoo sila ang mga bida dahil sinasabi nga na ang mga OFW ang ating modern day heroes. Tingnan natin kung gaano kalaki yung ipinadadala nila. Alam mo kung sabi nga dun sa report ng Philippine Statistics Authority, ang OFW remittances para sa taong 2024. Wala pang kumpleto na data pero by September or October, umabot na ito yata sa 3.42 billion US dollars. Correct, dahil, alam mo, yan yung nakakapagpatulong, malaking tulong sa ating ekonomiya. Pero syempre, bakit nga ba, hindi naman kasi nakakasapat na marami tayong OFW ipinadala sa ibang bansa, nagpapadala sila dito ng remittance sa kanilang pamilya na nagpapalakas sa ating ekonomiya. Pero, ang kailangan tingnan din natin, ano nga ba ang maibibigay nating proteksyon, benepisyo sa ating mga OFWs na in return tumutulong sa ating sambayan ng Pilipino. Tama yan. Alam mo kasi, Ms. Lorlyn, sabi ko nga, ang mga kababayan natin, mga OFWs natin, pag umalis dito, nag-iiyakan yan sa airport. But ang hope na makapagbigay ng tama, mariwasang buhay sa kanilang mga mahal sa buhay na hindi na nila alam ano yung dadat na nila. Iba ang kultura, iba ang relihiyon, iba ang lengguwahe, iba ang pagkain, iba yung gising at tulog ng kanilang mga amo. At pagka ikaw ay nagkamali, tsak na masasaktan ka. At pag ikaw ay nagkamali, tsak na hindi lang sa sakit, baka kung ano pa ang mangyari sa iyo. Kaya ang hinihiling ko, Ms. Lorlyn, na sana sa pag-aaral natin, yung pre-departure order natin or yung PIDOS natin, bago tayo umalis, mag-aaral tayo. Huwag tayong pagka nagpipidos, hindi natin sineseryoso. Yan po ang magiging daan ninyo para alam nyo kung ano yung kahihinatnan nyo. Kung may mga brochure tayo, meron tayong, pwede tayong mga seminar. May mga seminar tayo on financial literacy. May seminar ang OFW Party List sa mental health. May seminar tayo ng mga training para magtayo ng negosyo. Lahat po yan ay may mga seminar tayo, whether in person or in Zoom. Yes. So kung ano man po yung maitutulong natin, let us know. Sabi ko nga po, sa dami po ng humihingi ng tulong, nakalinya po yan. Pero yun, syempre yung urgency. Yun muna po unahin natin. At hindi lamang po pag OFW. OFW and families, they are always the priority. But we also help. Kahit po hindi OFW, ang dami po nating natulungan. So sabi ko nga, ang pagmamahal kasi at pagseserbisyo, hindi po dito lamang po, ine-extend po natin yan para alam nyo po na kahit nasa abroad kayo, ang pamilya nyo is well taken care of. Oo, diba? tama po yan.
Kaya actually maganda din Kong na alam mo, yung Bureau of Immigration natin, kahit papano, hinihigpitan din nila at chinecheck nilang mabuti. Kasi ayaw din naman natin na alam mo, marami din kasi talagang mga Pilipino, lalo na yung ano ba ang dahilan itong mga OFW, gusto nila ng magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Kaya sa kanila, may mag-offer lang na, makakapunta ka sa bansa na ito, basta sundin mo to. Pero hindi natin alam kung anong kahihinatnan. Kaya maganda lang din na bago pa man sila tuluyang magkaroon ng problema na nasa ibang bansa na dito pa lang mismo sa atin, makontrol na natin. Alam mo, Ms. Lauren, kinausap ko rin po ang ating Immigration Commissioner at sinabi ko rin po yung mga problema ng ating mga kababayan, ng ating OFWs. And mind you, dahil po inumpisahan natin yung OFW lounges, meron na tayong NAIA 1, NAIA 3. Libreng food, libreng pagkain, inumin, aircon, may wifi connection, pwede kayo matulog, nakaupo lang. We're very happy and thank you so much for that dahil sinuportahan naman ng ating mga colleagues ang ating mga proyekto at ang napakaganda pa, ito. Ang sinasabi nga natin, for as long na alam mo ang gagawin mo, pagdating mo doon, hindi ka na mapapabayaan. But kinakailangan kasi, yung mindset mo, iba, na homesick lang gusto na umuwi. O kaya, naguluhan, may problema sa bahay, hindi na alam kung anong gagawin. Kaya napapagalitan ng mga amo. Talaga nasasaktan. Sana, sa kapag dumating ka, aralin na natin pati yung washing machine. May mga training yan eh. Pag hindi mo kasi alam, ikaw ang kawawa. Pero ito Kong, ngayon ko lang din na pumasok sa aking isipan, meron bang meron bang parang training din dun ba sa mga OFWs na parang mas mapalakas yung loob nila? Kasi sabi mo nga, baka pagdating mo dun sa ibang bansa, kakarating mo pa lang na homesick ka na, uuwi ka na, hindi mo na naisip kung ano yung ginastos ng pamilya mo, makarating ka. Pero sa maliit na panahon, yun sana magkaroon din na talagang magpapalakas ng loob sa kanila, ma-orient talaga sila na ito yung sitwasyon na kakaharapin nyo, talaga bang ready ba tayo? Yes. Tama yung Ms. Lorlyn. Kaya nga sinasabi ko, please lang, bago po kayo umalis, magdesisyon. Kasi may gastos yan eh. Yes. Whether sa recruitment o personal. Yes. Kailangan yung utak nyo talagang nakasteady. Kaya ko ba to? Mapahiwalay ako. Pero ngayon, hindi na ganun kahirap kasi may Facebook na. May social media na. Dati snail mail. Long distance. Pagkamahal-mahal. Matagal pa ha? Matagal pa. Ngayon, pwedeng pag free day mo, free time mo, o sige, wag mo lang papaalam na pag sa working hours, bawal yon. At isa pa pala, Ms. Lorlyn, baka ko makalimutan, hindi pwedeng kunan nyo ang bahay ng mga amo nyo, lalo na sa Middle East. Bawal din sa kanila mga social media, mga Facebook. Dahil talagang may nakukulong ha. Bawal yun. At hindi pwedeng basta mag-cellphone ka, mag-selfie ka sa kalye na hindi nyo alam. May mga restricted areas. Parang mas mahigpit sila sa mga privacy. Yes. Pati yung mga magtatapon ka ng basura kahit saan, hindi. May designated places yan. Sabi ko, alamin nyo kasi, bago kayo sumabak. Kasi hindi na pwedeng bumalik agad. Kawawa ang pamilya nyo. Kasi pagka nagka-record na kayo, o tinapong kayo, o bakit kayo napauwi agad, mahirapan na kayo uli. Kaya ang sinasabi ko nga, Ms. Lorlyn, bigyan natin ng pagkakataon na ang pag-abroad ay by choice, not because of desperation. Marami tayong mga job opportunities dito sa Pilipinas na pwede natin pagtulong-tulungan. Kung yung anak may trabaho, si tatay may trabaho, si asawa may trabaho, si kapatid, pag pinagsama-sama mo yun, mas maayos. And mind you, Ms. Lorlyn, isang-isa, dito sa Hawaii, ang mga fishermen natin, $500 lang ang kinikita. Pero 40 years, 30 years, hindi nakakataas sa kanilang mga poste dahil wala silang working visa. Special arrangement lang. Inayos natin yan sa Department of Migrant Workers, sa OWA. Ngayon, OFW na sila, yung mga fishermen. Sa Korea, yung mga seasonal workers, inayos din nila natin ang mga problema ngayon. May mga permission nila sila. OFW, considered na rin sila. So, nakuha natin yan sa mga vacation na hindi naman vacation but official visit sa ating mga different host countries. Yes, totoo yan, Kong. Kasi alam mo, kailangan talagang makausap mo sila, makaharap mo sila para personal mo ding malaman kung anong mga problema nila. Pero sana nga sa susunod na kongreso, magkaroon man ng pagkakataon, ay magawan din natin ang paraan na mapababa ang mga unregistered or undocumented OFW sa bansa. Kasi definitely sila nangangailangan din ng tulong at kung yung ating mga documented nga at
talagang registered ay nagkakaroon ng problema. Mas lalo pa ang buhay na kinakaharap ng ating mga unregistered OFW na talagang mas marami pa kaysa sa registered. Mas marami. Sana nga magparehistro na po kayo kasi benepisyo nyo yun. If anything happened to you, madali po namin kayo matulungan ng gobyerno, madali makapunta at makatulong sa inyo. Kung unregistered po kayo, napakahirap po niyan. Kawawang pamilya nyo. Isipin nyo po yung stress sa kanila. Mental health din po yan. Yes. Maraming suicidal pag nagsasuffer ng mental health. Kaya pag tayo po'y tumatawag sa ating mga kamag-anak abroad, wag naman, bili mo ako ng rubber shoes, bili mo ako ng gadget. Kumustahin nyo, kamusta ka na, kumain ka na, malaking bagay yun, Lorlyn. Yes. Okay, Kong, napakabilis lumipas ng 3 taon, pero ang bilis din ng isang oras. Nakisang oras na ba tayo? Oo, nakakaisang oras na tayo. Kaya, Kong, I give you the floor kung meron kang mga panghuling mensahe para sa ating mga televiewers, whether sila ay kapamilya ng mga OFW o maging mga OFW mismo na nanonood sa Face the Nation ngayong araw na ito, bigyan mo na sila ng iyong panghuling mensahe. Thank you so much, Miss Lorlyn. Of course, sa Face the Nation, nagpapasalamat ako kasi yung mga ganitong programa ay nagbibigay po ng tamang mga informasyon para po mas maging maganda ang ating pamumuhay. Para po sa ating mga OFWs, tandaan nyo lamang po kung ano po ang pagkakakilala nyo sa akin noon, hindi po tayo nagbabago. Simpleng Ate Marisa pa rin po tayo. At tayo po ay maraming nagawa sa unang termino natin. Dadagdagan pa po natin, marami pa po tayong gustong gawin para ma-uplift ang inyong mga pamumuhay, lalo na po yung inyong mga batas na dapat pa natin palakasin para mas ma-improve pa natin ang inyong mga benepisyo, pati ang mga bilateral labor agreements, yung mga direct hiring, yung mga protocol sa immigration, yung mga scam po na ito, at mabigyan po natin ng karampatang penalty o punishment yung mga tao na behind dito sa mga scam na nangyayari po sa inyo, at mabigyan po ng tamang hustisya yung mga naaapi naman po natin ng mga OFWs. Sa mga OFWs po na natin na mga nagkakaroon po ng problema o litigation or mga kaso, meron po tayong mga free legal assistance na ibinibigay ng ating gobyerno, at ganun din po ipaalam niyo po sa OFW Party List dahil tayo po, nobody is perfect. Wala pong perpekto. Lahat po ay may mga dapat pang idagdag. Pero ginagawa po natin ang lahat para sa ganun ay makapaglingkod po tayo ng buong puso at tapat sa inyo para po sa lahat ng ating OFWs, para po sa OFW Party List, OFWs, kayo po ang bida. Yes, okay. OFW, ikaw ang bida. At yan po ang ating Congresswoman, Ate Marisa. Ate Marisa. Oo, yan ang tawag yata nila sa'yo. Yes. Ate Marisa Del Mar Magsino ng OFW Party List. Ang sabi nga po nila, ang ating mga OFW, ang ating modern day hero, ikinukonsidera po sila ng mga bayani dahil talaga sila ay nagpunta sa ibang bansa para matulungan ang kanilang mga pamilya, at gayon din, napakalaki ng naitutulong nila sa ating bansa dahil sa pinapadala nila ng mga remittances na talaga namang nakakatulong sa ating ekonomiya. Pero hindi sapat na sila lang ang tumutulong sa atin. Dapat din na tayo ay makagawa ng mga paraan at solusyon na magbibigay proteksyon at benepisyo sa ating mga OFW na talagang bayani ng ating bayan. Ito po ang Face the Nation. Maraming salamat po sa inyong panonood at maraming salamat po sa naging panauhing pandangal natin ngayong linggo na to, si Congresswoman Marisa Del Mar Magsino ng OFW Party List. Ako po si Lorlyn Garcia. See you all again next week. This is Face the Nation. Face the Nation.